Yan, walang katiyakan na hindi ka malulugi sa pagnenegosyo mo, especially una. So, next question natin, paano nyo matitiyak na hindi malulugi ang unang taon nyo sa pagninegosyo? Ang sagot ko diyan, walang katiyakan na hindi ka malulugi sa pagnenegosyo mo, especially una. So walang katiyakan, kaya hindi ko po pwedeng sabihin kung hindi ako pwedeng mag-input ng payo kung ano yung gagawin nyo para hindi malugi ang negosyo. Pero pwede nyo malimitahan ang pagkalugi. Pwede nyo maminimal yung tsansa na malugi kayo. Especially, kailangan nasa tamang way kayo kung paano ang pagnenegosyo. Hindi pwedeng bara-bara lang, hindi pwedeng gaya-gaya lang, which is mas maganda dyan kung ano yung talagang alaman mo bago ka pumasok sa negosyo. Example, kung anong trabaho mo ngayon, dapat related doon yung negosyo papasukin mo. Kasi kung hindi, pag-aaralan mo pa, maraming oras pa ang gugugulin mo bago mo matutunan ang pagnenegosyo. Samantalang kung alaman mo na kung paano gawin ang negosyong papasukin mo, mas mataas ang tsansa na hindi ka malugi. Pero hindi pa rin guarantee na talagang hindi ka malulugi. Dadaan ka kung malulugi ka, pero hindi yun yung ang importante doon, kahit nalugi ka, alaman mo kung saan ka nagkamali, kung paano ka mag-a-adjust, kung anong dapat mong baguhin. Yun ang may payo ko lang sa para mabawasan ang pagkalugi. Pero hindi ibig sabihin, maiiwasan ang pagkalugi. So, ibig sabihin nyo, kasosyo, yung pagkakaroon natin ng core gift, yung anong meron tayo, kung anong hilig natin, doon tayo magsisimula sa venture na papasukin natin. Pwedeng sa core gift mag-uumpisa, pwedeng kung ano yung hilig mo, kung ano yung talent mo. Marami, kung ano yung alam mo, kissing point na hindi mo siya talent, hindi mo siya core gift, pero alaman mo siya at magaling ka sa isang bagay na yun na sa iyo parang madali lang pero sa iba mahirap. Ang negosyo na madali mong magawa is yun yung bagay na negosyo sa iyo. So,